Isang hindi pamilyar na kisame ang unang bumungad kay Ara pagmulat niya ng mga mata. Puti, malawak, at sobrang tahimik. Naramdaman niya ang lamig ng aircon na bumabalot sa kanyang balat, isang uri ng lamig na hindi niya kailanman naramdaman sa maliit niyang kwarto sa bahay nila. Dahan-dahan siyang bumangon at doon niya napansin ang suot niya, isang seda na roba na maluwag sa kanyang katawan. Hindi ito sa kanya. Saan ako? Umikot ang paningin niya. Isang malaking bintana ang nakatabing ng makapal na kortina, pero may kaunting sinag ng araw na sumisilip. Isang mamahaling sofa sa gilid. Isang painting na mukhang nagkakahalaga ng buong bahay nila. At isang amoy. Amoy ng mamahaling pabango ng lalaki. Kasabay ng amoy na iyon ang isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Pamilyar ang amoy. Dahan-dahan siyang lumingon sa katabing parte ng kama. At halos huminto ang kanyang paghinga. Natutulog ng mahimbing sa tabi niya ang isang lalaking nakatalikod. Ngunit kilala niya ang buhok na iyon, ang tindig ng mga balikat na iyon kahit pa nakahiga. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting inangat ang kumot. Ang mukha na bumungad sa kanya ay ang mukhang nakikita niya sa mga business magazine, sa DZI, at sa mga billboard sa kahabaan ng EDSA. Ang perpektong panga. Ang matangos na ilong. Si Miguel Santillan. Ang EC ng Santillan Corporation. Ang pinakamayamang binata sa buong Pilipinas. At katabi niya ito sa iisang kama. Diyos ko po, halos pabulong niyang sabi. Napahawak siya sa kanyang ulo. Blanco. Walang maalala. Ang huli niyang natatandaan ay nasa isang malaking party siya, ang anniversary ng kumpanya ng tita Corazon niya, tiyahin ni Miguel Santillan. Inabutan siya nito ng isang baso ng wine. At pagkatapos noon wala na. Anong ginawa ko? Anong nangyari? Hindi. Hindi maaari. Buong buhay niya, iningatan niya ang sarili niya. Ang reputasyon niya. Para sa pamilya niya. Para sa papa niya na may sakit. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi si Miguel ang pumasok, kundi isang babaeng nasa mga 60 anyos, nakasuot ng eleganteng bestida, may perpektong ayos na buhok, at may daladalang tray ng kape. Si Tita Corazon. Mumiti ito sa kanya, isang ngiting kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Gising ka na pala, Hija. Agad na hinila ni Ara ang kumot hanggang sa kanyang liig. Ang hiya ay parang mainit na likidong unti-unting kumakalat sa buong katawan niya. Tita, ano po nang nangyari? Nasaan po ako? Naupo si Tita Corazon sa sofa na parang reyna sa kanyang trono. Nasa penthouse ka ng pamangkin ko. At sa tingin ko, alam mo na kung ano ang nangyari. Umiling si Ara, nag-uunahan na sa pagpatak ang kanyang mga luha. Wala po akong maalala, tita. Pipromise po. Hindi ko po alam kung bakit ako napunta dito. Hindi na mahalaga kung paano ka napunta rito, mahinahon ngunit may diin na sabi ni Tita Cora. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Isipin mo na lang ang iskandalo, Ara. Isang simpleng dalaga na katulad mo, natagpo ang kasama sa iisang kama ang isang Miguel Santillan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ng pamilya mo? Bawat salita ni Tita Cora ay parang suntok sa sikmura ni Ara. Pamilya niya. Si Mama. Si Papa. Kaya may solusyon ako, pagpapatuloy nito habang humihigop ng kape. Tumingin si Ara sa kanya, mga matang puno ng pag-asa at takot. Ano po iyon? Kasal. Isang salita. Ngunit para itong isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Ara. Pipo. Magpapakasal kayo ni Miguel. Itinuro ni Tita Cora ang natutulog pa ring si Miguel. Ito lang ang paraan para matakpan ang kahihiyan na ito. Para maprotektahan ang pangalan ng pamilyang Santillan. At para maprotektahan ka. Pero tita, hindi po pwede. Hindi niya po ako gusto. Hindi ko po siya Hindi niya masabi ang salitang mahal. Tumayo si Tita Cora at lumapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang buhok, ngunit ang haplos ay walang init. Hiza, alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo. Alam kong kailangan ng papa mo ng operasyon sa puso sa lalong madaling panahon. Malaking pera ang kailangan, hindi ba? Natigilan si Ara.
Paano nalaman ni Tita Cora? Isipin mo na lang ito bilang isang kasunduan, bulong nito. Pakasalan mo si Miguel. Maging asawa kanya sa papel sa loob ng 1 taon. At ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa ospital. Kahit ano nang kailanganin ninyo. Parang gumuho ang mundo ni Ara. Ito na ba iyon? Ang kapalit ng isang gabing hindi niya maalala ay ang kalayaan niya. Ang kinabukasan niya. Pero sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama. Ang hirap nitong huminga. Ang pangulubot ng balat nito sa bawat araw na lumilipas. Ang pag-ibig sa pamilya laban sa pag-ibig para sa sarili. Sa sandaling iyon, alam niyang talo na siya. Kasabay ng kanyang pagsuko, isang malalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Napalingon sila. Gising na si Miguel Santillan. Nakaupo na ito sa kama, ang kumot ay nasa baywang niya lamang, at ang mga mata niya ay nakatutok sa kanila. Walang bakas ng pagkalito. Tanging malamig at matalim na galit. Ang mga mata niyang iyon ay tumagos kay Ara, na parang isa siyang basura na nakakalat sa perpekto niyang mundo. Tumayo si Ara, nanginginig. Sir Miguel T. Huwag mo akong tawaging sir, putol nito sa kanya, bawat salita ay may yelo. Tumingin ito sa tiyahin niya. Tita, anong kalokohan ito? Hindi ito kalokohan, Miggy, sagot ni Tita Cora, hindi natitinag. Ito ang responsibilidad mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Miguel. Responsibilidad? Para sa isang babaeng hindi ko nga kilala? Makikilala mo siya. Magiging asawa mo siya. Nagsalubong ang kilay ni Miguel. Tumingin siyang muli kay Ara, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang depektibong produkto. Ang tingin na iyon ay mas masakit pa sa sampal. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Kung ganoon, bukas na bukas, laman na ng lahat ng dyaryo ang nangyari sa inyo ngayong gabi, panakot ni Tita Cora. Natahimik si Miguel. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, pagkadismaya. Pagkatalo. Isang emosyon ng isang taong nasukol. Ilang sandali silang nagtitigan, ang tiyahin, at ang babaeng nasa gitna ng lahat. Sa huli, si Miguel ang unang sumuko. Isang buntong hininga. Isang pag-iling. Tumingin siya kay Ara, at sa unang pagkakataon, kinausap siya nito ng direkta. Ang boses niya ay walang emosyon, flat at nakakakilabot. Pumirma ka sa kontrata, at pagkatapos ng 1 taon, maghihiwalay tayo na parang walang nangyari. Walang damdamin. Naiintindihan mo? Hindi makasagot si Ara. Tumango lang siya, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ito na ang presyo ng isang gabing hindi niya maalala. Ang kanyang kaluluwa. Padabog na ibinagsak ni Miguel ang isang manipis na folder sa kanyang malawak na mesa na gawa sa mahogany. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng kanyang opisina sa penthouse, isang tunog na sumisira sa perpektong katahimikan ng lugar. Napasabunot siya sa sariling buhok. Galit. Iyon ang nararamdaman niya. Isang galit na malamig at kinokontrol, pero sa loob-loob niya, kumukulo ito na parang bulkan. Galit siya sa tiyahin niya. Galit siya sa sitwasyon. At galit siya sa babaeng iyon, si Almira Reyes, na ngayon ay nasa kabilang silid, isang estrangherong bigla na lang naging parte ng buhay niya. Pero higit sa lahat, galit siya sa sarili niya. Dahil hinayaan niyang mangyari ito. Nasukol. Iyon ang tamang salita. At iyon ang pakiramdam na pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Ang pakiramdam na wala siyang kontrol. Bigla, bumalik sa isip niya ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Bata pa siya noon, nasa likod ng kotse, hawak ang kamay ng kanyang ina. Umuulan ng malakas. At bigla, isang nakakasilaw na ilaw, isang malakas na impact. Ang huli niyang nakita ay ang pagbitaw ng kamay ng kanyang ina sa kanya. Pagkatapos, kadiliman. At ang tunog ng sarili niyang iyak na walang sumasagot. Ang pakiramdam na mag-isa at walang magawa habang kinukuha ng mga estranghero ang mga magulang niya. Ipinilig ni Miguel ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang multo ng nakaraan. Hindi ngayon. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Ang kontratang ito ang kanyang paraan. Kinuha niya ang folder at lumabas ng kanyang opisina. Naabutan niya si Ara sa malawak na sala.
Nakaupo ito sa dulo ng isang mahabang sofa, napapaligiran ng mga muebles na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit ang itsura niya ay parang isang ibon na naligaw sa isang gintong hawla. Mukha siyang maliit at lalo lang itong nagpainit ng ulo ni Miguel. Hindi siya umupo. Tumayo siya sa harap nito na parang isang hukom. Hindi niya ito inalok na maupo sa dining table kung saan sila dapat mag-usap. Gusto niyang maramdaman nito ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Ito ang kontrata ng kasal natin, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. May mga patakaran. Susundin mo ang lahat ng ito nang walang tanong. Tumango lang si Ara, ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Binuklat ni Miguel ang folder. Rule number 1, bawal kang pumasok sa opisina ko. Iyon ang personal kong espasyo. Malinaw. Isang bahagyang tango muli. Rule number 2, magkahiwalay tayo ng kwarto. Ang kwarto mo ay ang nasa dulo ng pasilyo. Ang kwarto ko ay ang master's bedroom. Huwag na huwag kang kakatok o papasok doon maliban kung may emergency na may kinalaman sa sunog o lindol. Wala pa ring reaksyon. Tila hindi ito humihinga. Rule number 3, at ito ang pinakaimportante sa lahat, pagpapatuloy niya, maidiin sa bawat salita. Huwag kang makikialam sa personal kong buhay. Kung sino ang kasama ko, saan ako pupunta, anong oras ako uwi, wala kang pakialam. Isa kang display. Isang santilyan sa pangalan lamang. Sa labas ng bahay na ito, asawa kita. Pero sa loob nito, isa ka lang nakatira. Naintindihan mo ba ang lahat ng iyon? Itinaas ni Ara ang kanyang mukha. Maputla ito at may bakas pa ng mga tuyong luha sa pisngi. Pero ang mga mata niya, kahit malungkot, ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Mayroon itong kakaibang katatagan. Opo, mahina niyang sagot. Iniabot ni Miguel ang isang mamahaling pluma at ang kontrata. Pirmahan mo. Inaasahan niyang mag-aatubili ito. Inaasahan niyang iiyak ito ulit o magmamakaawa. Pero wala. Kinuha niya ang pluma ng walang panginginig at mabilis na pinirmahan ang bawat pahina kung saan mailing niya para sa pangalan niya. Pagkatapos, binalik niya ito kay Miguel. Ang katahimikan niya ay mas nakakairita kaysa sa anumang sigaw o pag-iyak. Parang sinasabi nito na hindi siya apektado sa mga patakaran niya, na tinatanggap niya ang lahat dahil wala naman talaga itong halaga. Nawalan ng saysay ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan. Gabi. Naunang pumasok sa kanyang silid si Ara. Si Miguel naman ay nagkulong sa kanyang opisina, sinubukang magtrabaho, pero ang isip niya ay lumilipad. Bakit hindi siya nakakaramdam ng tagumpay? Nakuha niya ang gusto niya. Isang kasunduang malinaw, walang emosyon. Lumabas siya para kumuha ng isang basong tubig. At doon, nakita niya si Ara sa kusina. Tahimik itong nagpupunas ng kitchen counter na dati ng makintab. Isang kilos na simple, ordinaryo, at walang lugar sa isang penthouse na may mga katulong na gumagawa ng lahat. Magbubukas na sana ang bibig ni Miguel. Sasabihin sana niya, huwag mong gawin yan. Trabaho yan ng mga katulong. Isang paraan para ipaalala dito ang lugar nito. Pero may pumigil sa kanya. Mayroong isang uri ng kalungkutan sa eksenang iyon, isang babaeng sinusubukang maging normal sa isang sitwasyong napaka-abnormal na hindi niya magawang sirain. Natapos si Ara sa kanyang ginagawa. Lumingon ito at bahagyang nagulat nang makita siya. Umiti ito ng pilit. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Good night po, sabi nito at nagsimulang maglakad patungo sa silid nito. Bago nito isara ang pinto, huminto ito at nagsalita ulit, hindi lumilingon. Naiintindihan ko ang lahat, Sir Miguel. Hindi ako magiging pabigat. Isinara nito ang pinto. Naiwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang salitang Gisergi ay tumama sa kanya na parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na siya mismo ang nag-utos na gawin. Ito mismo ang gusto niya. Distansya. Walang emosyon. Ngunit habang nakatayo siyang mag-isa sa ilalim ng mga mamahaling ilaw, sa isang bahay na puno ng katahimikan, hindi niya maiwasang maramdaman na siya ang tunay na nakakulong. Lumipas ang mga araw na parang mga anino sa loob ng penthouse ni Miguel. Mahahaba, tahimik at walang kulay. Para kay Ara, ang bawat umaga ay pare-pareho.
Gigising siya sa isang silid na mas malaki pa sa sala ng bahay nila. Maliligo sa isang banyong kumikinang sa marmol. Magbibihis ng mga damit na hindi niya alam kung saan nanggaling, basta na lang lumitaw sa kanyang aparador. Paglabas niya ng kwarto, ang madadatnan niya ay katahimikan. Minsan, naamoy niya ang kape ni Miguel, isang senyales na gising na ito at nakakulong sa opisina. Minsan naman, wala na ito, maagang umalis para sa trabaho. Hindi sila nagkikita. Hindi sila nag-uusap. Sinusunod nila ang mga patakaran. Ang penthouse ay isang perpektong kulungan. Ang mga bintanang salamin ay nagpapakita ng isang napakagandang tanawin ng buong Makati, pero para kay Ara, ang mga ito ay mga rehas na nagpapaalala sa kanya na hindi siya kabilang sa mundong iyon. Isang hapon, habang nakatayo sa harap ng bintana, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan. Isang lungkot na mas malalim pa sa hiya at takot na naramdaman niya noong unang araw. Ito ay lungkot ng isang taong nag-iisa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. "Hello, ma," pilit niyang pinasaya ang kanyang boses. "Ara, anak. Kumusta ka na dyan? Kumusta ang bago mong buhay may asawa?" Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pananabik at saya. Napalunok si Ara. "Okay lang po, mamabait po si Miguel. Inaalagaan niya po ako." Isang kasinungalingan. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Pero kailangan niyang gawin ito. Para sa kanila. "Naku, mabuti naman kung ganoon. Masaya kami ng papa mo para sa'yo, anak. Huwag mo kaming alalahanin dito. Ang mahalaga, masaya ka." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa sofa at doon na humagulgol. Masaya. Kailan ba ulit niya naramdaman ang salitang iyon? Hindi niya kayang mabuhay ng ganito. Hindi siya pwedeng maging isang multo sa sarili niyang buhay. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang maliit na rebelyon. Isang paraan para maramdaman niyang buhay pa siya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, lumabas siya ng penthouse. Hindi para mag-shopping sa mga mamahaling bautike. Nagpunta siya sa isang supermarket. Habang naglalakad sa mga pasilyo, itinutulak ang isang shopping cart, naramdaman niya ang isang pamilyar na kagalakan. Bumili siya ng toyo, suka, bawang, sibuyas, paminta, at isang buong manok. Bumili siya ng bigas. Mga sangkap para sa isang simpleng ulam na laging nagbibigay ng init at saya sa kanilang pamilya. Adobo. Pagbalik niya sa penthouse, ang katahimikan pa rin ang sumalubong sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya nagpatalo dito. Dumiretso siya sa malaki at modernong kusina. Sa una, nanibago siya sa mga high-tech na gamit. Pero ang pagluluto ay nasa dugo niya. Ito ang pangarap niya na matagal niyang isinantabi. Maya-maya lang, ang dating malamig at amoy bakal na kusina ay napuno ng nakakatakam na amoy ng bawang na ginigisa, ng kumukulong suka at toyo. Ang amoy ng isang tahanan. Inihain niya ang kanin at adobo sa 2 plato at inilagay sa malaking dining table. Naupo siya at naghintay. Gabi na nang bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, ang mukha ay pagod at masungit gaya ng dati. Natigilan ito sa may pintuan at nakita ni Ara ang bahagyang paggalaw ng ilong nito na parang inaamoy ang hangin. Nang makita nito ang nakahain sa mesa, lalong nagsalubong ang kilay nito. "Anong ginagawa mo?" tanong nito, ang boses ay matigas. "Nagluto ako ng hapunan," sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Para sa ating dalawa." Tiningnan siya ni Miguel na para bang isa siyang baliw. "Mayroon tayong mga katulong para dyan. At sinabi ko sa'yo, huwag kang." Hindi nito natapos ang sasabihin. Tinitigan nito ang pagkain sa mesa. Ang itsura ng adobo, ang kulay, ang pagkaluto, mayroong isang bagay doon na pumigil sa kanya. "Kumain ka na," sabi ni Miguel sa huli, bago tumalikod at naglakad patungo sa kanyang opisina, dala-dala ang kanyang briefcase. "Busog ako." Naiwan si Ara na nakaupo mag-isa sa harap ng 2 plato ng pagkain. Ang init na naramdaman niya kanina ay unti-unting nanlamig. Kumuha siya ng kanin at isang piraso ng manok at kumain mag-isa sa katahimikan. Pagkatapos, hinugasan niya ang mga pinagkainan at pumasok na sa kanyang silid. Hindi na siya umiyak. Manhid na yata ang puso niya.
Ngunit bago siya tuluyang makatulog, may narinig siyang isang mahinang tunog mula sa labas. Ang tunog ng isang kubyertos na tumatama sa isang plato. Tumigil ito pagkatapos ng ilang minuto, sinundan ng tunog ng agos ng tubig mula sa lababo. Kinabukasan, paggising ni Ara, dumaan siya sa kusina para uminom ng tubig. At doon, sa dish rack, nakita niya ito. Ang plato na pinagkainan niya kagabi. At sa tabi nito, ang isa pang plato, ang plato na inihanda niya para kay Miguel. Malinis, tuyong-tuyo, at maingat na nakapatong na parang isang mahalagang bagay. Walang salita. Walang pasasalamat. Ngunit para kay Ara, ang eksenang iyon ay mas malinaw pa sa anumang salita. Isang maliit na lamat. Sa wakas, isang maliit na lamat ang lumitaw sa makapal na yelo na bumabalot sa puso ni Miguel Santillan. At para kay Ara, iyon ay sapat na. Sa ngayon, kailangan ninyong dumalo. Magkasama. Ang boses ni Tita Cora sa kabilang linya ng telepono ay may otoridad na hindi matatanggihan. Ito ang Santillan Charity Ball. Ang pinakamalaking event ng kumpanya ngayong taon. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa iyo, Miguel. At sa bago mong asawa. Napapikit si Miguel at minasahe ang kanyang sentido. Ilang linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang kanilang pikasunduan. Ilang linggo na ng tahimik na pag-iral sa iisang bubong. Ang babaeng iyon, si Ara, ay parang isang anino. Gumagalaw ng walang ingay, sinusunod ang lahat ng patakaran niya, at ginagawa ang lahat para hindi mapansin. Ngunit ang amoy ng adobo na niluto nito noong isang gabi ay nanatili sa kanyang alaala. At ang imahe ng dalawang platong magkatabi sa dish rack. Isang maliit na bagay, pero mayroon itong epekto sa kanya na hindi niya maintindihan at ayaw niyang aminin. Tita, alam mong ayaw ko sa mga ganitong bagay, matigas niyang sabi. At alam mo rin kailangan mong gawin ito, sagot nito. Magpanggap kayong masaya. Magpanggap kayong in love. Ipakita ninyo sa mundo na ang kasal ninyo ay totoo. Tapos ang usapan. At ibinaba nito ang telepono. Napabuntong hininga si Miguel. Kailangan niyang harapin si Ara. Naabutan niya itong nagbabasa ng libro sa sala. Isang simpleng paperback, hindi bagay sa mamahaling coffee table na pinagpapatungan nito. May pupuntahan tayo sa Sabado ng gabi, sabi niya nang walang anumang pagbati. Isang charity ball. Kailangan nating magmukhang isang normal na mag-asawa. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay maihalong gulat. Pipo. I will coach you, sabi niya, na para bang nagbibigay ng instructions sa isang bagong empleyado. Lumapit siya dito. Kapag naglalakad tayo, ang kamay mo ay dapat nakakapit sa braso ko. Ganito. Kinuha niya ang kamay nito at ipinulupot sa kanyang braso. Nagulat si Miguel sa naramdaman niya. Ang init ng balat nito ay tumago sa tela ng kanyang damit. Maliit ang kamay nito, malambot at bahagyang nanginginig. Napatingin siya sa kanilang mga kamay na magkadikit, at isang kuryente ang gumapang sa kanyang ugat, isang pakiramdam na hindi niya inaasahan at hindi niya gusto. Mabilis niyang binitawan ito. At mumiti ka, utos niya, pilit iwinawaksi ang kakaibang pakiramdam. Kahit anong mangyari, mumiti ka na parang ikaw na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Tumango lang si Ara, ang mukha ay hindi mabasa. Dumating ang gabi ng charity ball. Isang stylist ang ipinadala ni Tita Cora para ayusan si Ara. Inaasahan ni Miguel na makikita niya itong nakasuot ng isang damit na sumisigaw ng kayamanan na may kumikinang na mga alahas. Pero nang lumabas si Ara mula sa kanyang silid, natigilan si Miguel. Nakasuot ito ng isang simpleng dark blue na evening gown. Walang mga sequins o beads. Malinis ang hiwa nito na bumabagay sa kanyang payat na katawan. Ang buhok niya ay nakapusod ng simple na lalong nagpalabas sa ganda ng kanyang lieg at mukha. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng maliliit na hikaw. Hindi ito mukhang asawa ng isang bilyonaryo. Mukha itong isang bituin, tahimik, simple, ngunit nagniningning. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na malapit sa paghanga. O marahil pagmamalaki. Let's go, sabi niya, mas mahina kaysa sa binalak niya, at inilahad ang kanyang braso. Sa venue, gaya ng inaasahan, lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila. Kumapit si Ara sa braso niya, gaya ng itinuro niya. Pumiti ito, gaya ng utos niya.
Pero ang ngiti nito ay hindi mukhang peke. Mayroon itong halong kaba, ngunit mayroon ding sinseridad na nakakahawa. They look good together, narinig niyang bulong ng isang bisita. She's beautiful. So simple and elegant. Hindi napigilan ni Miguel na bahagyang higpitan ang pagkakahawak sa baywang ni Ara. Habang kinakausap niya ang ilang business partners, isang matandang negosyante, si Amy Chua, ang lumapit kay Ara. Emra Santillan, you look lovely tonight, sabi nito, ang mga mata ay may pilyong kislap. Your husband is a very lucky man. Salamat po, magalang nasagot ni Ara. Can perhaps get your number? If thy foundation is looking for new partners for our outreach programs. I think you'd be too perfect fit, sabi pa ni Amy Chua, habang inaabot ang kanyang cellphone. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita ni Miguel ang eksena. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ni Ara. At isang hindi maipaliwanag na inis ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Isang inis na mainit at mapang-angkin. Bago pa man makasagot si Ara, humakbang na si Miguel. Maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Ara at hinila ito palapit sa kanya. I'm sorry, Miss Chua, sabi ni Miguel, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. If the wife discusses all business-related matters with me first. She's with me. Ang diin sa salitang "ti with me" ay malinaw. Isang babala. Naintindihan naman ito agad ni Miss Chua at nagpaalam. Salamat, pabulong na sabi ni Ara, ang mukha ay namumula. Tatalikod na sana si Miguel ng isang boses na pamilyar at kinaiinisan niya ang tumawag sa kanyang pangalan. Well. Miguel Santillan. At ito na siguro ang sikat na Jimrex Santillan. Lumingon sila. Nakatayo doon si Katrina Velasco, ang kanyang ex-girlfriend at pinakamalaking karibal sa negosyo. Nakasuot ito ng isang kulay pulang bestida na halos wala nang itinatago. Ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo habang sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa. Katrina, malamig na bati ni Miguel. So, ito pala ang ipinalit mo sa akin. Interesting choice, sabi ni Katrina, ang ngiti ay puno ng lason. Lumapit ito kay Ara. Enjoy it while it lasts. Ang mga bagay na hindi para sayo ay hindi kailanman magiging sayo. Hindi sumagot si Ara. Tinitigan niya lang si Katrina, hindi nagpakita ng takot. Pero nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kamay nito na nakakapit pa rin sa kanyang braso. Ang galit na naramdaman niya kanina kay Miss Chua ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Isang matinding pagnanais na protektahan si Ara mula sa babaeng ito. Isang damdaming hindi niya dapat maramdaman. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa baywang ni Ara. Let's go, Ara, sabi niya at hinila ito palayo sa eksena, palayo kay Katrina. Habang naglalakad sila palayo, ang isip ni Miguel ay gulong-gulo. Peking ngiti. Peking kasal. Pero ang naramdaman niyang selos kanina, iyon ay totoo. At iyon ang kinatatakutan niya. Ang biyahe pa uwi mula sa charity ball ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi nagsasalita si Miguel, ngunit ang kanyang isip ay maingay. Ang mga salita ni Katrina, ang tingin ng mga tao, ang naramdaman niyang selos, lahat ay naghahalo-halo, lumilikha ng isang bagyo sa loob niya. Ang pakiramdam na iyon, ang pagnanais na protektahan si Ara, ay isang kahinaan. Isang emosyon na wala sa kontrata. Isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. At dahil doon, nagalit siya. Nagalit siya kay Katrina. Nagalit siya sa sitwasyon. At ang galit na iyon ay ibinaling niya sa nag-iisang taong nasa tabi niya. Pagdating nila sa penthouse, agad na hinubad ni Miguel ang kanyang coat at ibinato ito sa sofa. Humarap siya kay Ara, na tahimik na nag-aalis ng kanyang hikaw. Nag-enjoy ka ba kanina? Tanong niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. Nag-enjoy ka bang maging sentro ng atensyon? Maging si Tivrex Santillan? Natigilan si Ara. Hindi ko maintindihan, Miguel. Ito ang unang beses na tinawag niya itong Miguel, hindi sir. Pero sa halip na ikatuwa, lalo lang itong ikinainis ng lalaki. Huwag mo akong tawaging Miguel, matigas niyang sabi. At huwag kang magpanggap na hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang mga ngiti mo, ang pakikipag-usap mo sa mga tao nagsisimula ka ng maniwala sa kasinungalingang ito, hindi ba?
Hindi totoo yan, mahinang sagot ni Ara, may bakas ng sakit sa kanyang boses. Sinusunod ko lang ang usapan. Usapan? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Miguel. Lumapit siya dito, ang mga mata ay nanlilisik. Ano bang ini-expect mo? Na magiging totohanan to? Na pagkatapos ng lahat ng pagpapanggap, magkakaroon ng happy ending. Huwag kang mangarap, Ara. Dahil sa huli, isa ka lang babaeng binayaran para gampanan ang isang papel. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal. Kitang-kita ni Miguel ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Ara. Ang mga mata nito, na kanina lang ay may bahid ng pag-asa, ay dahan-dahang napuno ng sakit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito, sinundan ng isa pa. Pero hindi ito humikbi. Hindi ito nagsalita. Tinitigan niya lang si Miguel, na para bang sa wakas ay nakita na niya ang tunay na halimaw na nakatago sa likod ng gwapong mukha. Pagkatapos walang imik, tumalikod ito at naglakad palayo. Hindi patungo sa kanyang silid, kundi patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Miguel, ngunit hindi niya alam kung bakit niya ito ginawa. Hindi ito lumingon. Maglalakad-lakad lang, sagot nito, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Binuksan nito ang pinto at lumabas. Naiwan si Miguel sa katahimikan, ang mga masasakit na salitang binitiwan niya ay umaalingaw pa rin sa hangin. Napaupo siya sa sofa, napasabunot sa sariling buhok. Bakit niya sinabi yon? Ang totoo, hindi niya alam. Ang alam niya lang, kailangan niyang itulak ito palayo bago pa man siya tuluyang mahulog. Bumalik siya sa kanyang opisina, pilit ibinaling ang atensyon sa trabaho. Nagbasa siya ng mga report, sumagot ng mga email. Pero ang imahe ng nasasaktang mukha ni Ara ay hindi maalis sa kanyang isipan. 1 oras. 2 oras. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Gabi na. Delikado sa labas. Dapat bumalik na ito. Tinawagan niya ang cellphone nito. Hindi sinasagot. Isang matinding kaba ang biglang sumakal sa kanya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at balak na sanang lumabas para hanapin ito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang door knob, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya, ang boses ay nagmamadali. Is this Miguel Santillan? Tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at propesyonal. Yes, this is he. Who is this? Sir, I'm calling from Makati Medical Center. Ang may-ari po ng cellphone na ito, isang Almira Reyes, ay naisugod po dito. She was involved in a car accident. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Miguel. Ang mga salita, car accident, ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang ulo. Hindi na siya makahinga. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila gumuguho papasok sa kanya. Isang nakakasilaw na ilaw. Isang malakas na impact. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang pagbitaw ng kamay ng kanyang ina. Hello, sir. Andyan pa po ba kayo? Hindi niya maalala kung paano niya naibaba ang telepono. Ang tanging alam niya ay tumatakbo na siya. Tumatakbo palabas ng penthouse, papunta sa elevator, papunta sa parking lot. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang pagsabog ng takot. Takot. Isang takot na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya. Ang takot na mawalan. Muli. Habang nagmamaneho siya na parang baliw sa mga kalsada ng Maynila, ang mga imahe ay nag-uunahan sa kanyang isip. Ang mukha ni Ara habang niluluto ang adobo. Ang ngiti nito sa charity ball. Ang mga mata nitong puno ng luha dahil sa mga salitang binitiwan niya. Kasalanan ko to, kung hindi ko siya sinaktan, hindi siya aalis. Kung hindi siya umalis, hindi siya maaksidente. Kasalanan ko to. Pagdating niya sa ospital, halos takbuhin niya ang emergency room. Ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa kanya, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. Nasaan si Almira Reyes? Tanong niya sa unang nurse na nakita niya, ang boses ay desperado. Sandali lang po, sir. Habang naghihintay siya, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Isang stretcher ang itinutulak ng 2 nurse.
May isang taong nakahiga doon, natatakpan ng puting kumot mula ulo hanggang paa. Huminto ang pagtibok ng puso ni Miguel. Hindi. Hindi maaari. Hindi ulit. Napaluhod siya, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Pakiusap, huwag siya. Huwag siya. Ang unang naramdaman ni Ara ay ang amoy. Amoy ng antiseptic, gamot, at isang uri ng kalungkutang pamilyar sa mga ospital. Pagkatapos ay ang mga tunog, ang mahinang tunog ng mga makina, ang malayong pag-uusap ng mga tao, at ang pagtibok ng sarili niyang puso sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame, puti ang mga pader, puti ang kumot. Mayroong isang matalas na kirot sa kanyang braso at isang mabigat na pakiramdam sa kanyang ulo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Isang kamay ang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Mainit, matatag, at desperado ang pagkakahawak. Sinundan niya ng tingin ang kamay na iyon, pataas sa braso, hanggang sa balikat, at sa wakas, sa mukha ng taong nagmamay-ari nito. At natigilan siya. Si Miguel. Nakatungo ito sa gilid ng kanyang kama, ang ulo ay nakapatong sa kutson, natutulog. Gusot ang mamahalin nitong damit. Ang buhok na laging perpektong nakaayos ay magulo. At kahit sa pagtulog, may bakas ng matinding pagod at takot sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay bahagyang namamaga, na para bang galing sa matagal na pag-iyak. Anong ginagawa niya dito? Ang huling alaala ni Ara ay ang mga masasakit na salita nito. Isa ka lang babaeng binayaran para gampanan ang isang papel. Ang sakit na dulot niyon ang nagtulak sa kanya palabas ng penthouse. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang mga luha ay bumabasa sa kanyang pisngi. Pagtawid niya sa isang kalsada, isang nakakasilaw na ilaw. Isang malakas na busina. At pagkatapos kadiliman. Dahan-dahan niyang sinubukang bawiin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito, ngunit lalo lang itong humigpit, na para bang natatakot itong mawala siya. Ang bahagyang paggalaw ay sapat na para magising si Miguel. Bigla itong nag-angat ng ulo. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng antok at pagkalito, ngunit nang makita nitong gising na si Ara, isang emosyon ang pumalit sa lahat, isang napakalaking kaginhawaan. Isang relief na halos makikita mo sa paraan ng pagluwag ng tensyon sa kanyang mga balikat. Ara, bulong nito. Ang pangalan niya ay parang isang panalangin sa mga labi nito. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw. Basta na lang ito yumakap sa kanya. Isang yakap na mahigpit, desperado, at puno ng takot. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng katawan nito. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leg. Ang isisi na malamig, ang lalaking nagtakda ng mga patakaran para hindi sila magkalapit, ay nakayakap ngayon sa kanya na parang ang buhay nito ay nakasalalay doon. Akala ko mawawala ka rin sa akin, halos paos na sabi ni Miguel, ang boses ay basag at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Ara mula dito. Nang sa wakas ay bumitaw ito, tinitigan niya si Ara. Ang mga mata nito ay pula. I'm sorry, sabi nito. I'm so sorry, Ara. Sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko sinasadya. I was a fool. Tumingin lang si Ara sa kanya, hindi alam ang sasabihin. Ito ba ang totoong Miguel Santillan? Ang taong nakatago sa likod ng pader ng yelo. Na parang nabasa ang nasa isip niya, nagsalita ulit ito. Noong bata ako namatay ang mga magulang ko sa isang car accident. Kasama nila ako. Nakita ko ang lahat. Sa unang pagkakataon, nagkwento ito. Ikinuwento nito ang gabi ng trahedya, ang pakiramdam ng pagiging mag-isa, ang takot na nararamdaman niya sa tuwing may naririnig siyang ambulansya. Ikinuwento nito kung paano niya itinayo ang mga pader sa paligid niya para hindi na siya muling makaramdam ng sakit ng pagkawala. Habang nagsasalita ito, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata nito. Hindi ito humikbi. Ngunit isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi nito. Walang pag-aalinlangan, inangat ni Ara ang kanyang malayang kamay at marahang pinunasan ang luhang iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Miguel, iyon ay isang uri ng pagpapatawad na hindi niya inaasahan. Ang pader sa pagitan nila, ang mga patakaran, ang kontrata, lahat ay gumuho sa sandaling iyon. Ang natira na lang ay 2 taong nasaktan, 2 taong naghahanap ng lunas.
Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ara na nakahawak sa pisngi niya at hinalikan ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ang mga mata na dati puno ng galit at lamig ay ngayon puno na ng isang bagong damdamin. Isang damdaming mas matindi at mas totoo. Hindi na to peke, Ara, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi na para sa akin. Bago pa man makasagot si Ara, isang nurse ang pumasok ng may ngiti. Yung Santillan, may nag-iwan po nito para sa inyo sa front desk. Inabot ng nurse ang isang malaking brown envelope. May nakasulat sa labas, para kay Miguel Santillan. At sa ibaba, isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Ara, mula sa isang kaibigan, Katrina. Ang init na naramdaman ni Ara kanina ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang pag-asa ay napalitan ng kaba. Kinuha ni Miguel ang sobre, ang mukha ay nagtataka. Salamat! Sa sandaling hawakan niya ang sobreng iyon, alam ni Ara na ang katahimikang kanilang natagpuan sa dilim ay malapit ng mabasag. Ang ngiti sa mga labi ni Miguel ay hindi pa rin nawawala habang hawak niya ang brown na sobre. Ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na. Ang paggising ni Ara, ang pagpapatawad sa mga mata nito, ang pag-amin niya, lahat ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pag-asa. Isang pag-asang ngayon lang niya naramdaman. Sino naman kaya tong kaibigan na to? Sabi niya ng maihalong biro, habang tinitingnan si Ara. Ang ngiti ni Ara ay pilit, at napansin niya ang biglaang pagbabago sa mood nito, ngunit isinantabi niya muna iyon. Marahil ay epekto lang ng gamot. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang unang nahulog mula dito ay isang maliit na BT flash drive. Sumunod ang ilang piraso ng papel. Kinuha niya ang mga ito. Ang unang papel ay isang kopya ng isang bank statement. Nakapangalan sa ama ni Ara, si Ian Alberto Reyes. Nakita niya ang isang malaking halaga na idineposito, isang halagang saktong-sakto para sa isang major heart operation. At ang pangalan ng nagpadala, Corazon Santillan. Nagsalubong ang kilay ni Miguel. Bakit magpapadala ng ganito kalaking pera si Tita Cora sa pamilya ni Ara? Binuklat niya ang susunod na papel. Isa itong medical abstract. Ang diagnosis, severe coronary artery disease, requiring immediate bypass surgery. Ang pasyente, Alberto Reyes. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa likod ni Miguel. Tiningnan niya si Ara. Nakayuko ito, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kumot. Hindi ito makatingin sa kanya. Mayroon pang isang piraso ng papel. Isang transcript. Tawag si telepono, petsa. Isang araw bago ang party. Sigurado po ba kayo, tita? Paano kung hindi siya pumayag? Baka po lalo lang siyang magalit. Tita Cora, Hija, ito lang ang paraan para sa operasyon ng papa mo. Kailangan natin siyang bigyan ng rason na hindi niya matatanggihan. Isang gabing hindi niya malilimutan o, sa kaso ninyo, hindi maalala. Natatakot po ako, tita. Paano kung malaman niya ang totoo? Tita Cora, hindi niya malalaman. Ako ang bahala. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Para sa papa mo, Ara. Isipin mo na lang ang papa mo. Bawat salita ay parang isang suntok na bumabaon ng mas malalim sa sikmura ni Miguel. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang aksidente. Ang pagkakamali. Hindi. Ito ay isang plano. Isang perpektong bitag. At ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng inakala niyang biktima na katulad niya, ay isa sa mga nagplano nito. Kinuha niya ang ASGU at isinaksak sa kanyang laptop na dala-dala niya. May isang audio file doon. Pinindot niya ang play at inilagay ang earphones sa kanyang mga tainga. Ang narinig niya ay ang eksaktong pag-uusap mula sa transcript. Ang nanginginig na boses ni Ara. Ang kalmadong boses ni Tita Cora. Ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Miguel ay nadurog at naging abo. Ang pag-aalala. Ang pag-aalaga. Ang adobo. Ang ngiti. Ang mga luha. Ang yakap kanina lang. Lahat ba yon ay kasama sa plano? Lahat ba yon ay isang malaking pag-arte? Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Dahil noon, aksidente ang pumatay sa kanila.
Ngayon, ang pagtataksil ang pumapatay sa kanya. Tumingala siya at tiningnan si Ara. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting alanganin at puno ng takot. Miguel, ano nang laman yan? Ang ngiting iyon. Ang ngiting inakala niyang sinsero. Ngayon, para sa kanya, ito na ang pinakahuwad na bagay sa buong mundo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at galit. Tumayo siya. Hinubad niya ang earphones at, nang walang anumang emosyon, inihagis ang mga papel at ang laptop sa kama, sa harap mismo ni Ara. Nakita ni Ara ang mga dokumento. Nakita niya ang transcript ng kanilang pag-uusap ni Tita Cora. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala, napalitan ng purong takot. Miguel. Magpapaliwanag ako, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Lumapit si Miguel, ang bawat hakbang ay mabigat. Yumuko siya hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Ang lamig sa mga mata niya ay bumalik, isang lamig na mas matindi pa, mas nakakakilabot kaysa dati. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ara, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Magkano ang binayad sa'yo para mahalin ako? Magkano ang binayad sa'yo para mahalin ako? Ang mga salitang iyon ay hindi isang tanong. Ito ay isang hatol. Isang parusang ipinataw ng walang paglilitis. Tumama ito kay Ara ng mas malakas pa kaysa sa kotseng bumangga sa kanya. Ang sakit ay hindi sa kanyang braso o sa kanyang ulo. Ito ay nasa kanyang dibdib, isang sakit na dumudurog sa kanyang puso hanggang sa maging pinong-pino. Tiningnan niya ang mga papel na nakakalat sa kama. Ang bank statement. Ang medical abstract ng kanyang ama. Ang transcript ng kanyang kasalanan. Ang ebidensya ng kanyang desperasyon. Miguel, magpapaliwanag ako. Pakiusap niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Totoo, pumayag ako sa plano ni Tita Cora. Pero hindi dahil sa pera. Dahil sa papa ko. Kailangan niya ng operasyon, Miguel. Wala kaming ibang paraan. Huminga siya ng malalim, pilit hinahanap ang mga tamang salita. At ang naramdaman ko para sa iyo ang pag-aalaga ko, hindi yon kasama sa plano. Totoo yon, Miguel. Maniwala ka sa akin. Isang tawa ang sagot ni Miguel. Isang tawang tuyo at walang buhay. Maniwala, umiling ito. Paano ako maniniwala sa isang taong ang buong pundasyon ng relasyon namin ay isang malaking kasinungalingan? Ang bawat ngiti mo, ang bawat pag-aalala, ang bawat pagdampi lahat yon may presyo. Sabihin mo sa akin, Ara. Kasama ba sa kontrata ang pagpunas ng luha ko? Kasama ba sa bayad ang pagyakap sa akin? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay nagpapaalala sa kanya na sa mata ni Miguel, wala siyang pinagkaiba sa isang artista. Isang magaling na aktres. Huwag na, sabi ni Miguel, tumalikod ito na parang nasusuka. Malinaw na ang lahat. Nakuha mo na ang gusto mo. Nailigtas mo na ang tatay mo. Ang kasunduan natin ay tapos na, kahit hindi pa umaabot ng isang taon. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Ara. Ang mga luha niya ay tumigil sa pag-agos. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at sumisiksik. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, isang bagong damdamin ang umuusbong. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang amor proprio. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nagkamali siya. Naging desperado siya. Pumayag siya sa isang plano na mali mula sa simula. Ngunit ang pagmamahal na naramdaman niya, iyon ay totoo. At hindi niya hahayaan ang kahit na sino, kahit pa si Miguel, na yurakan iyon. Hindi na siya nagmakaawa. Hindi na siya nagpaliwanag. Dahil naintindihan na niya. Kahit anong sabihin niya, hindi na ito maniniwala. Ang tiwala, na parang isang babasaging salamin, ay nabasag na at hindi na maibabalik pa. Tahimik niyang pinanood si Miguel na maglakad-lakad sa silid, parang isang tigring nakakulong sa haula. Puno ng galit, puno ng sakit na dulot ng pagtataksil. Nang sa wakas ay makalabas siya ng ospital pagkalipas ng 2 araw, hindi na si Miguel ang sumundo sa kanya. Isang driver. Hindi na rin sila nag-usap. Hindi na ito pumasok sa kanyang silid. Ang pader na gumuho sa pagitan nila ay muling itinayo, mas mataas, mas makapal, at walang anumang lamat.
Pagdating niya sa penthouse, ang dating malamig na lugar ay parang naging isang morgue. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng akusasyon. Dumiretso siya sa kanyang silid at kinuha ang maliit na maleta na dinala niya noong unang araw. Inilagay niya doon ang iilang personal na gamit niya. Ang mga mamahaling damit at sapatos na hindi naman talaga sa kanya ay iniwan niya sa aparador. Bago siya umalis, pumunta siya sa sala. Nakita niya ang singsing na suot niya, ang simbolo ng kanilang peking kasal. Hinubad niya ito. Ang ginto ay malamig sa kanyang palad. Maingat niyang inilagay ang singsing sa ibabaw ng coffee table, sa mismong lugar kung saan inilapag ni Miguel ang kontrata nila noon. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Lumabas si Miguel. Nakatayo ito roon, ang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Huminga ng malalim si Ara. Naglakad siya patungo sa pinto, hila-hila ang kanyang maleta. Bago niya pihitin ang doorknob, huminto siya at lumingod sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagpakita sa kanya ng langit at impyerno sa loob ng maikling panahon. Sana mahanap mo ang isang taong karapat-dapat sa pagmamahal mo, sabi niya, ang boses ay kalmado na, walang bakas ng panginginig. Isang taong hindi mo pagdududahan. Dahil kahit kailan, hindi ako iyon para sa'yo. Pagkasabi noon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara niya ito ng dahan-dahan, at sa bawat pag-click ng kandado, nararamdaman niya ang pagputol ng huling hibla na nag-ugnay sa kanya kay Miguel Santillan. Paalam, Miguel. Nang sumara ang pinto, ang tunog ng pag-click ng kandado ay umalinggaw sa buong penthouse na parang isang putok ng baril. Katahimikan. Pero hindi ito ang dating katahimikan na sanay si Miguel. Dati, ang katahimikan ay kapayapaan, isang senyales ng kontrol. Ngayon, ang katahimikan ay isang nakabibinging kawalan. Ang kawalan ni Ara. Nakatayo siyang parang isang estatwa sa gitna ng sala. Ang mga mata niya ay nakatutok sa singsing na iniwan nito sa coffee table. Isang maliit na bilog na ginto na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang simbolo ng isang kasunduang sinira niya. Ang simbolo ng isang pag-asang dinurog niya. Napaupo siya sa sofa, ang lakas ay unti-unting nawawala sa kanyang mga binti. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa tuhod at ipinikit ang mga mata. Ngunit sa halip na kadiliman, ang mukha ni Ara ang nakikita niya. Ang mukha nitong puno ng sakit. Ang mga mata nitong sumusuko na. Sana mahanap mo ang isang taong hindi mo pagdududahan. Ang mga salita nito ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Galit. Dapat galit ang nararamdaman niya. Galit sa pagtataksil. Ngunit habang tumatagal, ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malamig at mas mabigat. Isang pakiramdam ng kawalan. Ang penthouse, na dati kanyang santuwaryo, ay biglang naging isang malawak at walang lamang na kuweba. Malamig. Walang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Hindi na siya nag-abalang tumingin. Alam niya kung sino iyon. Ang arkitekto ng lahat ng ito. Umalis na siya, hindi ba? Ang boses ni Tita Corazon ay walang bakas ng pagkagulat. Mayroon itong bigat ng isang taong inaasahan na ang mangyayari. Tumayo si Miguel, ang galit na kanina inatutulog ay muling nag-aalab. Hinarap niya ang kanyang tiyahin, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Masaya na po ba kayo, tita? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at puot. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Sinira niyo ang buhay ko. Ang buhay mo, kalmadong sagot ni Tita Cora, ngunit ang mga mata nito ay may apoy. O ang mga pader na itinayo mo sa paligid ng buhay mo. Matagal na itong sira, Miguel. Matagal ka nang sirang-sira sa loob. Sa unang pagkakataon, hindi umatras si Tita Cora sa galit niya. Lumakad dito palapit, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Sinisi mo ako sa lahat ng ito. Pero tinanong mo ba ang sarili mo kung bakit ko ito ginawa? Dahil gusto niyong kontrolin ang buhay ko. Dahil gusto niyong protektahan ang pangalan ng pamilya. Umiling si Tita Cora, at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang mga luha na namumuo sa mga mata nito. Hindi, Miguel. Ginawa ko ito dahil sa isang pangako. Humina ang boses nito, naging isang bulong na puno ng alaala. Noong gabing bago mamatay ang papa mo sa ospital, may ipinangako ako sa kanya. Hawak niya ang kamay ko.
Sabi niya, Cora, alagaan mo ang anak ko. Huwag mong hahayaang maging katulad ko siya, isang lalaking mayaman sa pera pero nag-iisa ang puso. Hanapan mo siya ng isang babaeng may mabuting kalooban. Isang babaeng kayang basagin ang yelo na ibabalot niya sa kanyang sarili. Natigilan si Miguel, ang kanyang ama. Nakita ko si Ara, pagpapatuloy ni Tita Cora, ang luha ay dumadaloy na ngayon sa kanyang pisngi. Nakita ko kung paano niya inalagaan ang pamilya niya. Nakita ko ang puso niya. At alam ko, siya ang sagot sa panalangin ko. Siya ang katuparan ng pangako ko sa papa mo. Pero niloko niya ako, halos pabulong na sabi ni Miguel, ayaw pa ring tanggapin. Hindi kanya niloko, Miguel. Tinulungan niya ang sarili niya. Tinulungan niya ang pamilya niya. Kinuha ni Tita Cora ang kanyang cellphone at may ipinakitang litrato. Tingnan mo. Kinuha ni Miguel ang telepono. Ang nasa litrato ay isang matandang lalaki, nakahiga sa isang kama sa ospital. Maputla. Payat. May nakakabit na kung ano-anong tubo sa katawan. Ang mga mata nito ay nakapikit na parang pagod ng lumaban. Ang ama ni Ara. Hindi pera ang habol niya, Miggy, sabi ni Tita Cora, ang boses ay puno ng awa. Oras. Oras para sa tatay niya. At ang perang ibinigay ko ay hindi bayad. Iyon ay tulong. Isang tulong na ibinalik niya sa pamamagitan ng pagpayag sa isang desperadong plano ng isang matandang tulad ko, na handang gawin ang lahat para lang makita kang masaya. Binitawan ni Miguel ang cellphone na parang napapaso. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang katotohanan. Hindi siya biktima dito. Hindi kailanman. Si Ara na nag-aalala para sa kanyang ama. Si Tita Cora na tinutupad ang isang pangako. Sila ang may mga dahilan. Sila ang may mga puso. At siya. Ano siya? Siya ang hukom na nagparusa. Siya ang berdugong pumutol sa lahat ng pag-asa. Siya ang duwag na itinago ang sariling takot sa likod ng galit at kayamanan. Ang bigat ng katotohanang iyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Hindi siya niloko ni Ara. Sinubukan lang nitong iligtas ang pamilya nito. At ang pagmamahal na ipinaramdam nito sa kanya, ang pag-aalala, ang adobo, ang pagpunas ng kanyang luha, iyon ay bonus. Isang regalong hindi niya dapat natanggap, ngunit ipinagkaloob pa rin sa kanya. Isang regalong winasak niya. Isinuka niya. At itinapon palayo. Napasubsob si Miguel sa kanyang mga kamay. At doon, sa gitna ng malawak at walang lamang na penthouse, sa unang pagkakataon mula noong namatay ang kanyang mga magulang, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Isang batang muling naiwan. Pero sa pagkakataong ito, alam niya kung sino ang may kasalanan. Hindi ang tadhana. Hindi ang isang aksidente. Hindi ang ibang tao. Siya. Ang sarili niyang takot, ang sarili niyang pride, ang sarili niyang karuwagan ang nagtulak palayo sa nag-iisang tao na nakakita sa tunay na siya, ang sirang-sirang batang nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan, at minahal pa rin siya. Lumuhod si Tita Cora at niyakap ang kanyang pamangkin. Ang yakap na iyon ay hindi nagpapatahan, kundi nagbibigay ng pahintulot na ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim nito sa loob ng maraming taon. Ilve, Miggy. It's okay. It's okay to take risky, bulong nito. Pero hindi okay. Walang okay. Dahil habang umiiyak siya, isang masakit na katotohanan ang tumatago sa kanyang puso, na wala na si Ara. At siya ang dahilan. Siya lang ang nag-iisang dahilan. At ngayon, kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang mga ginawa. Kailangan niyang hanapin ang daan pabalik mula sa kadilimang siya mismo ang gumawa. Ngunit ang tanong ay, saan siya magsisimula? At tatanggapin pa kaya siya nito kung sakaling mahanap niya ang daan pabalik? Tumingala siya, ang mga mata ay pula at puno ng pagsisisi. Tiningnan niya ang singsing na nasa mesa. Ang pangako ng isang bagong simula ay naroon pa. Kailangan lang niyang patunayan na karapat-dapat siya dito. Pag-alis ni Ara sa penthouse, hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa sarili niya.
Umuwi siya sa kanilang maliit na bahay sa Quezon City. Ang amoy ng nilulutong pagkain at ang yakap ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa sala, mas malakas na, may kulay na ang pisngi. Ang resulta ng operasyon. Ang resulta ng kanyang sakripisyo. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan si Miguel? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Hindi nagsinungaling si Ara. Ikinuwento niya ang lahat, ang kasunduan, ang pagpapanggap, ang katotohanan. Hindi niya itinago ang sarili niyang pagkakamali. Inaasahan niya ang galit, ang sermon. Pero ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang ay pangunawa at yakap. Sa mga sumunod na linggo, naramdaman ni Ara ang isang uri ng kalayaan. Masakit pa rin ang puso niya, lalo na sa gabi kapag mag-isa na lang siya. Ngunit ang sakit ay may kasamang ginhawa. Ang ginhawa ng pagiging totoo sa sarili. Ang pangarap niyang maging chef, na matagal niyang ibinaon, ay muli niyang hinukay. Ginamit niya ang maliit na perang naipon niya bago pa man dumating si Miguel sa buhay niya. Sa tulong ng kanyang pamilya, nagtayo siya ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay. Pinangalanan niya itong tikusina ni Ara. Doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang oras, ang kanyang talento, ang kanyang puso. Ang bawat putahe ay niluto niya ng may pagmamahal. Ang kanyang adobo, sinigang, at kaldereta ay naging sikat sa kanilang lugar. Unti-unti, ang maliit na karinderya ay napuno ng mga taong bumabalik-balik hindi lang para sa masarap na pagkain, kundi para na rin sa ngiti ni Ara, isang ngiting totoo, hindi na peke. Isang hapon, habang abala siya sa paghahain ng pagkain sa isang customer, isang anino ang tumabon sa kanyang kinatatayuan. Miss, pwedeng isa pang order ng adobo. Pamilyar ang boses na iyon. Isang boses na sinusubukan niyang kalimutan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. At natigilan siya. Nakatayo sa harap niya si Miguel Santillan. Ngunit hindi ito ang Miguel na kilala niya. Wala ang mamahaling suit at kurbata. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na t-shirt at kupas na maong pants. Wala ang aroganteng tindig. Wala ang malamig na mga mata. Ang lalaking nasa harap niya ay mukhang pagod, mas payat, at ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati, pagsisisi. Ang lahat ng tao sa karinderya ay napatingin sa kanila. Ang usapan ay huminto. Hindi alam ni Ara ang sasabihin. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang halo ng gulat, galit, at isang katiting na sakit. Hindi nagsalita si Miguel. Tumingin lang ito sa kanya, pagkatapos ay sa mga maruruming plato na nakatambak sa isang tabi. Walang sabi-sabi, naglakad ito papunta sa likod ng counter, kinuha ang isang palanggana, at nagsimulang ligpitin ang mga plato sa mga mesa. Nagulat ang mga customer. Nagulat ang nanay ni Ara. At higit sa lahat, nagulat si Ara. Miguel, anong ginagawa mo? Sa wakas ay nasabi niya. Huminto ito sa harap niya, hawak ang isang tray na puno ng maruruming pinggan. Sinabi mo sa akin na sana mahanap ko ang isang taong hindi ko pagdududahan, sabi nito, ang boses ay mahina. Nahanap ko na siya. Ang problema, sinaktan ko siya. At ngayon, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. Dinala nito ang mga plato sa lababo. At sa harap ng lahat, ang bilyonaryong CEO na si Miguel Santillan ay nagsimulang maghugas ng pinggan. Gabi. Pagkatapos magsara ng karinderya, ang pamilya ni Ara ay tahimik na pumasok sa loob ng bahay, iniwan silang dalawa. Umuwi ka na, Miguel, sabi ni Ara, pagod na. Hindi, sagot nito, habang pinupunasan ang huling plato. Sinabi sa akin ni tita ang lahat. Ang pangako niya sa papa ko. Ang tungkol sa papa mo. Alam ko na. Humarap ito sa kanya. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi, Ara. Naging duwag ako. Naging makasarili. At ang pride ko ang sumira sa atin. Lumapit ito. Huminto isang hakbang ang layo. Hindi ako hihingi ng tawad ngayon dahil alam kong hindi pa ako karapat-dapat. Pero andito lang ako. Araw-araw. Tutulong ako sa paghugas ng plato, sa pagwawalis, sa kahit anong ipagawa mo. Hihintayin ko ang araw na mapapatawad mo ako. Tiningnan ni Ara ang mga kamay nito. Ang mga kamay na sanay lang humawak ng pluma at mga papeles ng kontrata ay ngayon basa at may kaunting bula pa ng sabon.
Isang bagay ang nagsasabi sa kanya na paalisin ito. Isang bagay ang nagsasabi sa kanya na protektahan ang puso niyang nagsisimula palang maghilom. Ngunit may isa pang bagay, isang maliit na tinig, na nakakakita sa sinseridad sa mga mata nito. Hindi ako aalis dito, Ara, hanggat hindi mo ako pinapatawad. Pag-ulit nito, ang boses ay puno ng determinasyon. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Totoo sa kanyang sinabi, hindi umalis si Miguel. Araw-araw, bago pa man magbukas ang kusina ni Ara, naroon na siya, nakasuot ng simpleng damit, handang magtrabaho. At araw-araw, ipinaramdam ni Ara sa kanya na hindi pa niya ito pinapatawad. Miguel, punuin mo ang mga lalagyan ng tubig, utos niya, hindi tumitingin dito. Miguel, walisin mo ang sahig. Miguel, ikaw na ang magtapon ng basura. Walang reklamo. Walang bakas ng pagkadismaya sa mukha nito. Tahimik lang itong sumusunod, ginagawa ang bawat utos ng may isang uri ng determinasyon. Nakita ng mga magulang ni Ara ang lahat, ngunit hindi sila nakialam. Alam nilang ito ay isang laban na kailangang pagdaanan ng dalawa. Miguel. Ang paghugas ng plato ang pinakamahirap. Hindi dahil sa pisikal na trabaho, kundi dahil sa mga iniisip niya habang ginagawa ito. Bawat plato na kinukuskus niya ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga kamay niya, na dati isanay lang sa pagpirma ng mga tseke at kontrata, ay ngayon magaspang na at may mga kalyo. Ngunit sa bawat kalyo, may isang piraso ng kanyang pride na nababawasan. Isang araw, naglakas loob siyang pumasok sa mismong kusina. Naabutan niya si Ara na abala sa paghiwa ng mga gulay. Gusto kong matutong magluto, sabi niya. Tinitigan siya ni Ara na para bang nababaliw na siya. Hindi ito laro, Miguel. Negosyo ito. Seryoso ako, git niya. Gusto kong matutunan kung paano gawin ang nagpapasaya sa'yo. Nag-aalangan man, pumayag si Ara. At doon nagsimula ang pinakanakakahiya at pinakamakabuluhang mga araw sa buhay ni Miguel. Ang sibuyas na dapat sana ay maliliit na hiwa ay naging malalaking tipak. Ang bawang ay naging itim sa loob lang ng ilang segundo. Minsan, muntik na niyang masunog ang sinaing. Hindi ganyan, saway sa kanya ni Ara, kukunin ang kutsilyo mula sa kanya at ipapakita ang tamang paraan. Dapat mabilis pero maingat. Ang dating malamig na isihi ay ngayon isang estudyanteng pinapagalitan. Ngunit sa bawat pagkakamali, sa bawat pagtuturo ni Ara, nararamdaman niyang mas napapalapit siya dito. Naririnig niya itong tumawa ng mahina kapag may nagawa siyang katawa-tawa. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata nito kapag muntik na siyang mapaso. Ang kusina ni Ara ay naging kanilang mundo. Isang lugar kung saan ang mga patakaran ay hindi tungkol sa pag-iwasan, kundi tungkol sa tamang timpla ng suka at toyo. Ara. Pinagmamasdan ni Ara si Miguel. Pinagmamasdan niya kung paano nito pilit na pinapantay ang hiwa ng mga patatas. Pinagmamasdan niya kung paano ito umingiti kapag sa wakas ay nakuha na nito ang tamang timpla ng sinigang. Pinipigilan niya ang sarili niya, pero hindi niya kayang pigilan ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Isang hapon, isang matandang babae ang naupo sa isang mesa. Si Lola Ining, isa sa kanilang mga regular na customer. Mahilig itong magkwento. Nang si Miguel ang maghatid ng order nito, sinimulan na naman ni Lola Ining ang kanyang mahabang kwento tungkol sa kanyang kabataan. Inaasahan ni Ara na mainip si Miguel. Ang dating Miguel ay siguradong mag-iisip na sinasayang lang nito ang kanyang oras. Ngunit nagkamali siya. Umupo si Miguel sa tapat ng matanda. Nakita niya kung paano ito tumango at mumiti sa bawat kwento ng matanda, na parang ang mga alaala ng isang estranghero ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa sandaling iyon. Nakita niya ang sinserong pakikinig sa mga mata nito. Ito ang pagbabago. Hindi lang ang paghugas ng plato o ang pagluluto. Ito ang pagbabago sa kanyang puso. Nang araw ding iyon, dumating si Tita Cora, kasama ang kanyang ama na ngayon ay malakas na. Naupo sila sa isang mesa sa gilid, hindi para kumain, kundi para manood. Nakita nila si Ara na nag-aabot ng order habang si Miguel naman ang nagpupunas ng mga mesa. Nagkatinginan ang dalawang matanda at sabay nang umiti. Isang ngiting puno ng pag-asa at kasiyahan. Gabi. Naubos na ang mga customer.
Sila na lang dalawa ang natira, nagliligpit ng mga huling gamit. Tahimik sila, ngunit hindi na ito ang dating mabigat na katahimikan. Ito ay isang komportableng katahimikan. Ara, tawag ni Miguel. Lumingon si Ara. Nakatayo ito sa gitna ng karinderya. Sa isang kamay, hawak nito ang isang basahan. Sa kabilang kamay, mayroon itong isang maliit na bagay. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, ibinaba nito ang basahan. At sa harap niya, lumuhod ito. Miguel, tumayo ka dyan, sabi niya, nagulat. Hindi, sabi nito, tumingin ang diretso sa kanyang mga mata. Dito ako dapat. Sa paanan mo. Hihingi ng tawad at hihingi ng isa pang pagkakataon. Binuksan nito ang kanyang palad. Sa loob niyon ay isang singsing. Hindi ito gawa sa mamahaling diamante. Isa itong simpleng singsing na silver na may isang maliit at simpleng bato sa gitna. Alam kong sinira ko ang tiwala mo, sabi ni Miguel, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Alam kong wala akong karapatang humiling. Pero Ara, mahal kita. Mahal kita hindi dahil sa isang kasunduan, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling maging tao. Kinuha nito ang kanyang kamay. Hindi ito kontrata, Ara. Hindi ito kasunduan. Ito ay isang tanong. At isang pangako. Isang pangakong hindi na kita muling sasaktan. Isang pangakong mamahalin kita at aalagaan habang buhay. Pakakasalan mo ba ako, Ara? This time, for real. Napatingin si Ara sa singsing. Hindi ito kumikinang na parang bituin. Simple lang ito. Pero para kay Ara, ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Dahil ito ay totoo. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, mga matang puno ng pagmamahal, pagsisisi at pag-asa. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ngumiti siya, habang ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Miguel. Ang sagot ko ay, makalipas ang isang taon. Ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa isang bagong pinturang singboard na may nakasulat, Kusina ni Ara, Main Branch. Sa ibaba, may mas maliit na sulat, Soon to Open, Makati Branch. Ang dating maliit na karinderya ay ngayon isa ng disenteng restaurant. Mas malawak, mas maraming mesa, ngunit ang amoy ng masarap na lutong bahay at ang pakiramdam ng pagiging isang pamilya ay hindi nagbago. Sa loob, isang magandang babae na maisuot na puting chef's uniform ang abala sa pagbibigay ng huling instructions sa kanyang mga staff. Ang buhok niya ay nakapusod ng maayos at sa kanyang mukha ay may isang ngiting hindi nabubura. Si Ara. Hindi na siya ang babaeng mahiyain at puno ng takot. Siya na ngayon ang Chef Ara, isang babaeng may-ari ng isang matagumpay na negosyo, iginagalang at minamahal. Sa isang sulok ng restaurant, isang lalaki ang nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt, ngunit ang aura ng kumpiyansa at kapangyarihan ay naroon pa rin. Si Miguel. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na malamig. Ang mga ito ay puno ng init at pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang asawa. May isang bagay na kakaiba sa kanya. Nakasabit sa kanyang dibdib ang isang baby carrier. At sa loob nito, mahimbing na natutulog ang isang maliit na anghel, isang baby boy na may mamula-mulang pisngi at buhok na kasing itim ng kay Miguel. Mukhang pagod na ang assistant chef ko, bulong ni Miguel habang papalapit kay Ara, tinutukoy ang kanilang anak. Napangiti si Ara at marahang hinaplos ang pisngi ng sanggol. Naman! Magdamag kaya siyang tumulong sa pag-finalize ng bagong menu. Nagtawanan sila ng mahina. Sa isang mesa malapit sa bintana, nakaupo si Tita Corazon katabi ang ama ni Ara, na ngayon ay malusog na at nakangiti ng malapad. Pinapanood nila ang masayang pamilya. Sinabi ko na sayo, Alberto, sabi ni Tita Cora, humihigop ng kape. Ang adobo ng anak mo ang pinakamasarap na sandata sa mundo. Kayang-kaya niyang tunawin kahit ang pinakamatigas na yelo. Salamat, Corazon, sagot ng ama ni Ara. Salamat sa pagtitiwala mo sa anak ko. Ako ang dapat magpasalamat, sabi ni Tita Cora, ang tingin ay nasa kanyang pamangkin na ngayon ay inaayos ang kumot ng sanggol. Dahil sa kanya, natupad ko ang pangako ko. At sa wakas, nakita kong muling umiti ng totoo ang aking Miggy.
Ang araw na iyon ay ang unang anibersaryo ng kanilang tunay na kasal. Isang kasal na simple, ginanap sa bakuran ng bahay ni Ara, pinalilibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Wala na sila sa penthouse. Nakatira sila ngayon sa isang bahay na hindi kasing laki, ngunit puno ng init, tawanan, at amoy ng bagong lutong pagkain. Gabi. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa restaurant, naupo sila sa maliit na hardin sa likod ng kanilang bahay. Ang sanggol ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kuna sa loob. Ang mga kuliglig lang at ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Ipinatong ni Ara ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Hinawakan naman ni Miguel ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkaparehong maisuot na simpleng wedding ring, ang parehong singsing na ibinigay ni Miguel sa karinderya. Naaalala mo pa ba noong una tayong magkita sa penthouse? Tanong ni Ara. Akala ko, iyon na ang katapusan ng mundo ko. Para sa akin, iyon pala ang simula, sagot ni Miguel, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Ang simula ng paggising ko mula sa isang mahabang pagkakatulog. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Ara. Salamat sa pagturo mo sa akin kung paano magmahal. Mumiti si Ara, ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. At salamat sa paghahanap mo sa akin pabalik, Miguel. Salamat sa hindi mo pagsuko. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa isang halik, sinabi nila ang lahat. Isang halik na hindi na nagtatago, hindi na natatakot. Isang halik na nagsasabi ng kanilang kwento, isang kwentong nagsimula sa isang kasinungalingan, dumaan sa sakit at pagtataksil, ngunit nagtapos sa isang pag-ibig na mas matibay dahil ito'y sinubok ng panahon. Ang kanilang kabanata ay hindi perpekto. May mga peklat. Ngunit natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang taong walang kapintasan. Ito ay ang paghahanap ng isang taong maisapat na tapang na yakapin ang iyong mga peklat at tutulungan kang paghilumin ang mga ito nang magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Ara. Maraming salamat sa iyo na walang sawang sumubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa mapait na simula hanggang sa matamis na wakas, naramdaman ko ang inyong pananabik, ang inyong galit at ang inyong pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi lang sina Miguel at Ara ang aking nakasama. Nakasama ko rin kayo. Bawat salita ay isinulat ng may pag-iisip sa kung ano ang inyong mararamdaman. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig, sa tunay na buhay, ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay magulo, masakit, puno ng mga pagkakamali at pagsisisi. Ngunit ang kwento ni na Miguel at Ara ay isa ring patunay. Patunay na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom. Na ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ay ang susi sa isang tunay na bagong simula. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay kayang maging ilaw sa pinakamadilim na sandali. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o isang damdamin na manatili sa inyong mga puso. Sana ay napangiti, napaiyak at napaibig kayo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat.